Hi, Rigides! Determinado sa pamilya at sa trabaho. Mag 2 years na akong intern dito sa Japan. Pero ang dami ko pang first time na gagawin kasama yung mga kaibigan ko dito sa Japan. Pagkatapos nga namin dito sa strawberry picking ay pumunta kami sa bahay nila tatay. Ito yung first time na ma-invite tayo ni tatay na pumunta sa kanilang bahay. It's a Japanese house. Kung napanood niyo yung last vlog ko ay nakapunta ako sa modern Japanese house na ang may-ari ay isang Pinoy. Tay, say hi! Hi! Pero ngayon dadalhin tayo ni tatay sa bahay niya. Ito yung way papunta sa kanila, one way lang to, kaya kung makikita nyo may car dyan sa harap at siya yung aatras kasi kami yung nasa right of way. Napapansin ko dito sa Japan, grabe yung mga drivers nila, always practicing defensive driving. Kaya sobrang less lang yung chances ng mga vehicular accidents. Nasa countryside nga pala kami dito sa Japan. Sa gitna ng mababang parte ng Japan. Nasa Kagawa Prefecture kami. So do not expect na kapag nasa Japan ka, lahat na makikita mo matataas at matatayog na mga building tulad ng nasa Tokyo. Ito yung typical na old Japanese house talaga, ganito yung mga bahay nila. And finally, andito na tayo sa bahay nila tatay. Yung mga bahay dito sa Japan sobrang titibay kasi nga 'di ba parati itong merong earthquake, merong mga ulan, bagyo, and tsunami kasi they are also facing the Pacific Ocean like the Philippines. Meron ding garden dito si tatay sa likod. Minsan nagbibigay yan siya sa amin ng mga gulay at ngayon nga ay pakuhain niya tayo ng radish. Kaning dako? Kani? Inanion na din ipagtanong. Humok ra man de eh. Dako oy. Kung ipa ka daghan na. Bro, Dili mo na sila. Uy, baylo tayang. Kay duhani ka na mo isa. Tatay, iko. Arigatou gozaimasu, tatay. Isara amo te kay di ulas time ba ni hatag si. Iranay na tay, dahil jubo ipay na rin. hindi. Gusto pa nga niya madami yung kuhain namin kaso ayaw na namin kasi nung nakaraan na nagdala siya hindi naman namin naubos lahat. Medyo malaki-laki din yung garden ni tatay kaya nakakapagtanim siya ng mga gulay. Ang mahal din kaya niyan dito sa Japan. Masipag yan si tatay. Murag ko, ninigi. Asyenda ni tatay. Ay, ang Ang laki din ng loob kaso hindi na ako napag-video sa loob kasi hindi naman ako nakapagpaalam kay tatay. Isang indikasyon na financially stable ka dito sa Japan kapag meron kang sariling bahay. Kapag kasi nag-rent ka lang ay sobrang mahal. Yung kakilala ko 50,000 yen. Condominium naman yon, meron ding mga apartment at lalo na meron ding mga bahay. Marami na rin akong napuntahang klase-klaseng bahay at pag-uusapan natin yan sa susunod. Hindi po lahat ng nagtatrabaho dito sa Japan ay nakakapunta sa mga klase-klaseng bahay o nai-invite sila. Maswerte na lang tayo at merong nag-i-invite sa atin ng mga ganyan, kaya willing akong i-share sa inyo. Sana sa susunod ikaw naman ang makapunta dito sa Japan. Hanggang dito na lang muna, huwag kalimutang mag-follow, like, and share para updated ka sa mga susunod na videos. Bye!